Ayan ang masarap na almusal na magpapabusog sa akin bukas ng umaga. Una, ang pinakabatang baboy na si Gurki ay gumawa ng tolda malapit sa isang puno. Mabilis niyang inipon ng malalaking dahon para gamitin sa kanyang munting tolda. At bago mo pa masabi na, Totoy, baboy, palaboy, nagpa siya naman ng gitnang kapatid na si Torky na gawin ang kanyang tolda mula sa mga tambo. Sa kabilang dako, ang pangit na lobo ay maingat na pinagmamasdan sila ng palihim. Sinimulan naman ni Porky na gawin ang tolda niya mula sa makakapal na sanga ng puno. Maghapon siyang nagtrabaho at nang matapos siya, meron na siyang isang matibay at ligtas na tolda. Sa ikalawang araw nila sa kampo, nagising si Gurki sa boses na galing sa labas. Sa bilang ng 3, lumabas ka, maliit na pigi. Dahil sa isang ihip lang, sisirain ko ang tolda mo. Huminga ng malalim ang lobo at hinipan niya ang lahat ng mga dahon ng tolda hanggang sa walang natira. Mabuti at ligtas ang buhay ni Gurki at agad siyang tumakbo sa tolda ng gitnang kapatid. Alam kong nandyan kayong dalawa. Lumabas na kayo mga pigis. Dahil sa isang ihip lang, sisirain ko ang tolda niyo. Muli ay huminga ng malalim ang lobo at hinipan niya ang tolda. Nasira ang tambong tolda at nagliparan lahat. Kuya, tulungan mo kami. Sinira ng lobo ang mga tolda namin. Kung ganun, dapat tayong kumilos agad. Sumama kayo sa akin. Tulong-tulong sila na naghukay ng malalim na butas sa harap ng tolda ni Porky. Sobrang lalim na gumamit pa sila ng hagdan para makaalis sa hukay. Tapos ay tinakpan nila ito ng telang mukhang lupa. Huwag mong sayangin ang oras mo, masamang lobo. Hindi mo masisira ang toldang ito. Tignan natin. 1, 2, 3. Humihip pang lobo. Pero walang nangyari sa tolda. Isang hakbang pa ng lobo palapit sa tolda at nahulog siya sa butas na hinukay ng mga baboy. Nang makitang lumusot ang lobo sa butas, Nay, tama ka po. Dapat mas naging maingat kami sa camping. Susuriin muna natin ang kapaligiran bago mag-camping. At ano man ang mangyari, dapat nating gawing matibay ang mga tolda. Tama.